Hello mga Mars, nagluto kami rito ng isang malaking kaldero ng sopas. Focus in one. Focus lang sa sugaw. Focus lang sa sopas mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming tinda. Bakit? Ito, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Focus in one lang sa sugaw. Focus in one lang sa sopas mga kanegosyo. Kwento ka lang. Year 2015, 10 years ago, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Taga Cavite ako mga kanegosyo. From elementary to high school sa Cavite ako nag-aral. Pagdating ng college, naisipan ko na mag-aral naman sa Manila. Hanggang napadpad ako sa TIP nga. Nagbo-boarding house lang ako dyan malapit sa TIP mga kanegosyo. At after ko graduate ng college, nag-work din ako as a sales representative. Mga ilang taon din ako sa sales mga kanegosyo. At napag-desisyonan ko na pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Hindi masama ang pagtatrabaho pero desisyon ko lang to. Kumaga, gusto ko matuto sa mundo ng pagninegosyo. Kaya ako nagtayo ng sari-sari store. Malapit lang sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school ko dati. So may community na ako agad. Ang community pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. Naging tambayan ng mga college student yung sari-sari store ko. Excuse me. Pag break time nila, vacant nila, dun sila tumatambay sa sari-sari store ko. Pang-anim pala ako ng sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. Normally sa sari-sari store, pare-pareho lang ang tinda niyan. Sa aming anim, laging mahal yung presyo ko. Mahal lagi ako ng piso, mahal ako ng 2, 5 piso. Alam ng mga customer ko to mga kanegosyo, pero sa akin pa rin sila bumibili. Kasi malupit yung serbisyong binibigay ko sa kanila. Ang hindi ko pa alam sa pagsasari-sari store, isa sa mga natutunan ko, ang sari-sari store walang focus in one kasi ang dami mong paninda. Pangalawa, ang sari-sari store hindi natin may scale up sa level 2 business model. Hindi natin ma-apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Forever kang reseller sa sari-sari store. Bakit? Una, hindi naman sa'yo yung brand. Hindi ikaw yung may-ari ng produkto. Hindi ikaw yung nagluto tulad ng sopas ni nanay. Hindi ikaw yung may-ari ng brand. Kaya hindi mo siya may scale up sa level 2 business model at sobrang daling buksan ng sari-sari store. At never magiging grocery store ang sari-sari store pag lumaki. Ang sari-sari store pag lumaki, sari-sari store pa rin po yan mga kanegosyo. Bakit kailangan mag-focus in one tulad ni Madam na nagtitinda lang ng sopas or sopas lang mga kanegosyo kumpara sa karinderya na maraming ulam? Pag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo, lahat ng marketing material mo tungkol lang sa sopas. Pangalawa, hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo kung anong tinitinda mo kasi focus ka lang sa sopas nga eh. Ang lahat ng post mo sa social media tungkol lang sa sopas. Lahat ng post mo sa tarpaulin mo tungkol lang sa sopas. So every time na makakaisip yung customer mo na kumain ng sopas, isang beses isang linggo pa yan, may repeat customer ka na agad mga kanegosyo. Okay na yon kesa sa wala. Yun talaga ang customer dapat. May repeat customer ka mga kanegosyo. Minsan ang mga customer sinasabi magtinda ka champurado. Minsan ang customer sinasabi tinda ka lugaw, dagdagan mo ng pansit, spaghetti. Mga kanegosyo, pag nalugi naman yung negosyo, hindi naman pera ng customer yung malulugi, pera mo eh. Ba't mo pakikinggan yung customer? Minsan ang negosyante kapag nalulugi, nawawala sa disiplina mga kanegosyo. Bakit kamo? Kapag nalulugi ang negosyante, nag-iisip na yan kung anong idadagdag niyang produkto.
Kapag ang negosyante naman kumikita, nag-iisip na yan kung ano din idadagdag niya. Marami kang pera eh. Kumbaga, ang dami mong pera, kumikita negosyo mo. So, ang nasa isip mo kapag nagdagdag ka ng panibagong produkto or negosyo, lalaki lalo ang kita mo. Mali. Lalo kang malulugi at magsisimula ka na malugi. Tapos yung negosyo mong kumikita, malulugi na rin kasi ma-out of focus ka na mga negosyo. So, anong gagawin mo kapag marami ka ng kita? Ipunin mo yan, pambayad mo ng pampa-franchise mo sa isang negosyo mo, mga negosyo. Ayun yung importansya ng pag-mark up sa isang negosyo. Kasi mahal mag-scale up, mga negosyo. Kailangan mo ng pera dyan. Tulad na lang pagpapa-franchise ng isang negosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Bakit? Kasi karamihan ng kumikitang negosyo ngayon, mga kanegosyo, puro gumagawa ng original content. Kaya gumawa ka na rin ng original content, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo sopas. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.